living heaven now. And we need to do that if we want to go to heaven. Amen. Tapikin mo ang katabi mo, sabi mo, sabay tayong pumunta sa langit. Sagutin mo siya, sabi mo, mauna ka. Let's all stand, brothers and sisters. Meron akong nakikita sa reels ko sa TikTok na sumikat last week yata. Yung may burol tapos may kumakanta. Napanood nyo ba yun? No? Yung tapos ang daming umano dumikit. Yung talagang yung biniro na nila habang kumakanta yung babae, lakas bumibirit pa sa burol Tapos may papakita yung patay, kunyari dumidilat, gano'n, no? So nakakatawa talaga. So nakakatawa to, no? They are disturbing the funeral. And this dawned on me. Grabe, no? Kung ano na lang pumapasok sa isip ko. Sabi ko, Kristong-Kristo to Si Jesus, nanggugulo ng lamay. Pansinin niyo. May mga umiiyak-iyak na kasi namatay na yung bata na babae. Tapos yung tatay sinundo si Jesus. Pagdating nila, sabi ng mga tao, ay patay na yung anak nyo, huwag nyo nang guluhin si Rabbi. Patay na. Naglalamay na nga Nag-iiyakan na, si Jesus? Paalisin niya ang crying ladies na yan. Pinalis niya talaga. Tapos anong ginawa niya? Binuhay niya yung bata. Ay, nanggugulo ng lamay. Sa lamay, minsan pahabaan. Para malaki ang koleksyon. Di ba? Ginugulo ni Jesus. Ano pa? May prosesyon ng patay para ilibing. Tapos si Jesus, may prosesyon kasi siya'y nagbigay buhay sa iba. Nagkasalubong. Tapos nakita niya yung nanay ng binata. At itong nanay, widow, walang asawa na, kawawang-kawawa na. Naawa si Jesus, nilapitan yung patay, hinawakan, nabuhay yung patay. Nanggugulo si Jesus ng lamay. Meron pa si Lazarus, 4 na araw ng patay, may amoy na. Anong ginawa niya? Binuhay niya si Lazarus. At yung huling-huli, yung lamay niya, bumangon siya. Bakit? Ito yung aking hinala. Bakit nanggugulo si Jesus ng lamay? Para sabihin sa ating lahat, nasa lamay ka ba ng buhay ngayon? May namatay ba sa buhay mo? Sa aspeto ng buhay mo? Pwedeng namatay ang pangarap mo. Wala na. Pwedeng namatay yung hinihintay-hintay mong promotion. Wala na. Pwedeng naglalamay ka kasi there is a relationship that was broken. Pwedeng yung oportunidad na wala, di ba? Lamay, patay. But here comes Jesus. Ayan na si Jesus. At pagdating niya, guguluhin niya yung lamay niyo at meron siya muling bubuhayin sa iyo. And you are here today. And the Lord is here as well. And He is asking you, gusto mo? Buhayin natin muli. Remember, He is the resurrection and life. Jesus is the author of life, and He is the conqueror of death. And why did He do that? Because this is the truth. Jesus lived for you, died for you, and rose from the grave for you. It is for you. So what do? You offer to God every area of your life. Bawat isa, Lord. Parang wala na itong pag-asa. Ay nako, bigay mo sa Kanya. Doon siya dumarating sa mga wala ng pag-asa. Ano yan? You are here today and you want something from your God. Let me remind you,
He rose from the dead for you. Wala nang tatapang pa sa kamatayan. Yan na yung ultimate. Tinalo niya. Oh. Yung problema mo, wala. Kalingkingan yan. Let Him resurrect something in you today. Let me pray for you. Put your hands upon your heart, everybody. Bow down your head. And I would like you now to truly surrender to Jesus. All aspects of your life, yung mga inilalamay na, yung mga namatay na, yung mga wala nang pag-asa, mga kinakabahan ka, ialay mo ito kay Jesus ngayon. Jesus is here. He will interrupt that funeral in your life. Thank you, Jesus. Lord, itong mga anak mo, sila'y mga anak mo, Panginoon. Alam niyong dinaraanan nila sa mga sandaling ito. Matapang lang siya, Panginoon, kasi ang daming binubuhat sa buhay. Pero sa loob niya, siya'y umiiyak na, hirap na, naghihingalo na, ikaw na ang kailangan. Interrupt, O God. Makialam ka na, manghimasok ka na sa buhay na yan. Lord, anak mo ito. Mahal na mahal mo. Nabuhay ka muli para sa Kanya. Hinihiling ko sa iyo, Panginoon, buhayin mo rin siya sa mga sandaling ito. Let your son, let your daughter bring home life today. Holy Spirit, we ask, come. Come, Holy Spirit. Brothers and sisters, just open your heart to Jesus. In your silence, surrender to Him now. Everything. Isuko mo yan. Yung relasyon na matagal mo nang pinagdadasal, give it to Him. People you love, surrender them, each of them to Jesus. Your business, your work, your health, your dreams, your prayers. Surrender all of them to Jesus. And remember, He is the resurrected God. Lord, give life once again. Bigyan mo ng buhay muli ang lahat ng ito.